Noon pa man nakitaan na malaking pagbabago sa itsura ng Sandy Cay. Bakit nga ba interesado ang China sa bahurang ito? Alamin sa report ni Gretchen Ho. Marso 21 noong isang taon nang samahan namin ng mga marine scientists ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa isang pagsusuri. Ang kanilang pakay, malaman kung ano ang tunay na kalagayan ng Sandy Cays, mga sandbar malapit lamang sa Pag-asa Island at sakop ng territorial sea nito. Ito, yung tinaguriang sandbar. Kung natural ito dito o kaya tinambak lamang dito, yan ang sinisikap alamin ng ating mga scientists sa kanilang marine resource assessment. May mga alegasyon kasi na nire-reclaim ng China itong parte na ito ng karagatan. Ang mga dead coral dito sa Sandy Cay 2, lampas taon na ang taas. Habang isinasagawa ang pag-aaral, sinalubog pa kami ng isang Chinese helicopter at matagal na pinaikutan. Pagdating sa Sandy Cay 1, ang mababang paglipad ng Chinese aircraft nagdulot ng kapahamakan sa ating mga eksperto. Ayon kay Jonathan Anticamara, isang propesor sa UP Institute of Biology, nasa degraded state na ang marine life sa Sandy Cays na maaaring dulot ng overfishing, climate change o kaya island building activities. The pile of rubble was very high compared to anything that can be formed by natural force like a wave, a storm, or anything. And the fact that these rubbles are so white compared to any other rubble underwater that's natural from underwater suggests that already that this is not from underwater. Ang pag-aaral na ito ng BFAR ay udyok ng isang Bloomberg report noong Disyembre 2022 kung saan ipinakita sa satellite images ang malaking pagbabago sa itsura ng Sandy Cay mula 2009 hanggang 2021. Pero bakit nga ba mahigpit na binabantayan at pinagkakainteresan ng China ang walang kabuhay-buhay ng mga bahurang ito? Kapag nasakop kasi ng China ang Sandy Cay, magkakaroon na sila ng basihan para sa kanilang pananatili at pagtatayo ng military base sa Subi Reef. Dahil isang high tide elevation ng Sandy Cays, meron itong 12 nautical mile territorial sea at sino man ang may hawak nito, hawak na rin ang Subi Reef. Sa UNCLOS Arbitral Ruling of 2016, hindi nito kinilala ang Subi Reef bilang isang isla. Sa halip, isa lang itong low tide elevation na maaaring sakop ng territorial sea ng Pag-asa Island kapag isinukat mula sa pinakamalayong parte ng Sandy Cays. Possible way by which they are trying to expand their area that they're claiming. Sa layong higit 3 kilometro, magkakaroon ng direct line of sight ang China at Pilipinas at hindi rin malayong posibilidad na angkinin ng China ang Pag-asa Island sa hinaharap. They're trying to change the physical characteristics of that island. Ang plano nila dyan is gawing isang artificial island as well where they will compute whatever alleged supposed maritime entitlements they would want and in effect reverse the 2016 arbitral ruling. Malalim din sila mag-isip at magaling. Nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.